Hello mga kaprobinsyudad, isang magandang araw ng pasimula. Ako nga pala si Kaprombi kung tawagin. Kaprombi dahil ako'y isang galing probinsya na napadpad dito sa Maynila. Mahilig sa pagtatanim sapagkat yun ang kinalakhan namin. Kaya kapag may nakikita akong bakanting lote, nanghihinayang ako kapag damo ang tumutubo, imbis na yung mga gulay na mapapakinabangan. Ito nga pala yung aking mumunting farm. Inaanyayahan ko kayo para bisitahin at panoorin ang aking mga videos sa pagsisimula ng aking YouTube channel mga kaprombi. Pakipanood na rin yung aking mga upload doon sa aking page, Laking Probinsyudad, Paul Andres Kaprombi. Mga kaprombi, para naman ma-inspire tayo sa ating ginagawang pag-upload ng videos. Eto na, sisimulan na natin yung ating pagtatanim dahil tapos na yung ating preparation ng lupa na ating tatamnan. Ayan, ang unang itatanim natin ay yung talong. Ang talong kasi mahaba ang buhay, kaya mahaba rin na mapakinabangan. Ayan, gumamit tayo ng tansi para diretso yung yung kanyang linyada. Tapos gumamit na rin tayo ng lata ng sardinas bilang isang guide natin. Kung mapapansin nyo, may katigasan ng lupa dito, tsaka hindi siya katabaan mga kaprombi. Ayan napakatigas, kaya kailangan natin magbasal ng abono. Yan yung abono natin. Yan, lagay natin sa ilalim niya, tapos tatabunan natin yan ng lupa na pinaluan ko ng yung organic na binili ko sa tindahan ng halamanan. Yan, saka natin uli didiinan para yung ugat ng ng punla ng talong ay hindi siya aabot dun sa nilagay natin na basal na abono, kasi mainit yun mga kaprombi. Susunugin niya yung punla natin. Yan, ilalagay natin ngayon yung punla. Ganyan. Tapos saka natin tatabunan ng lupa ulit. Lalagyan natin ng kaunting organic sa kanyang paligid, yung organic na pataba. Yan, yung lupa na yung pataba na inaluan natin ng lupa. Ganyan. Ganyan lang kasimple yung pagtatanim ko mga kaprombi. Saka natin yan na dinudurog yung mga lupa sa kanyang palibot para sa ganun madaling makapag-explore yung kanyang mga ugat pagka siya ay naka-recover na at patuloy na yung paglaki niya. Tsaka pagka uulan, madaling maka-absorb ng tubig yung kanyang palibot at mananatili yung basa doon sa paligid niya. Ganyan, tingnan nyo yung lupa ang tigas. Kaya lang, siyempre magsusubok tayo kasi malaking bagay kapag nalilibre tayo ng gulay dito sa Maynila. Yan, ginagawa lang natin libang-libang yung pagtatanim natin kapag may mga bakanting oras tayo, kasi meron tayong trabaho talaga. Yan, pagkatapos natin set up na yung pagkatanim niya, didiligan natin para hindi siya malalanta kaagad. Ayan mga kaprombi, yung aking ginagawa. Patuloy lang tayo sa pagtatanim mga kaprombi. Ayan yung natural na trabaho natin, kasi may pasok tayo para hindi tayo naabala sa ating trabaho. Inilalaan natin yung mga ekstrang oras natin dito. Tapos yan, pagkatapos niyan yung mga patuloy na pagtatanim, pinutuloy natin ng bandang hapon, yung mga malamig na, yung mga uwian na. Ayan mga kabukid, tinatanggal natin yung mga pang-ibabang mga dahon. Yan, nilagyan natin ulit ng organic na lupa. Tapos tatabunan natin yung kailangan, yung durog na durog yung lupa para mabuhaghag siya. Yan, ganyan lang ang estilo ng aking pagtatanim. Kaya tiyagaan lang talaga. Pero palibasa, nakasanayan natin to. Yun nga lang, yung
medyo may konting advance. Although nasanay tayo sa traditional na pagtatanim, medyo may natututunan tayo sa ating mga nakikita o napapanood. Medyo gaya-gaya tayo. Pero sa akin ay iba naman yung aking estilo sa pagtatanim. Ayan, sa mga kabukid na ganyan lang ang ginagawa ko. Tingnan nyo yung mga ibang nauna kong naitanim na. Ayan, walang dalanta, malulusog naman sila. Ayan. Siya nga pala, itong lupa na to na aking tinamnan ay pinayagan tayo dito. Siguro kung maniwala kayo sa hindi, bahala kayo kung maniwala kayo kung hindi. Kulang-kulang isang hektarya siguro ito aking taniman. Basta kulang sa isang hektarya. Hindi ko alam kung ilan yung kulang. Bahala na kayo mag-isip dyan. Ito yung makikita nyo mamaya, yung lawak niya. Importante kasi mga kabukid, hindi nasasayang yung oras natin. Tapos bukod doon, tulad ng nasabi ko, mayroon tayo na pagkukuhanan ng sariwang gulay. Nakakalibre tayo. Gawin nyo, ang mahal-mahal ng kilo ng talong. Hindi lang naman talong ang tinatanim natin dito. Meron din mga iba kung ano yung mga available nating buto. Ayan, yan yung lawak ng kung napapansin nyo, yung aking tinatamnan. Medyo may kahirapan yung pagpe-prepare ng lupa. Mapapansin nyo, napakasukal niyan. Pero pinagtsatsagaan natin yan, pasundot-sundot lang tayo. Paunti-unti hanggang sa natapos natin, kasi hindi tayo pwedeng mag full time dyan dahil meron tayong ibang hanap buhay. Ayan naman yung mga ibang tanim ko, mga kabukid. Ayan yung aking mga kalabasa na una kong naitanim. Ayan, malapit na silang mamulaklak at makakatikim na tayo ng kanilang bulaklak. Yung gilid ng bakod, tinamnan ko naman ng patola. So, ang style natin dito is yung integrated planting kung tawagin ng mga agriculturists. Kasi dahil nga sayang yung space. So, ginagawa natin yun. Dahil mayroon naman naakyatan yung patola, hindi naman siya makakasagabal dun sa nasa ibaba. Yun yung aking mga kalabasa. Okay, alright mga kabukid. Ito yung aking aking mga taniman ng talong at saka kalabasa at saka patola. Sana mamunga sila at makakapamitas tayo. Kailangan lang ng alagaan natin para magkaroon tayo ng magandang ani. Muli sa aking susunod na mga video, sana panoorin nyo para lalo tayong ma-inspired sa ating ginagawang pagtatanim. Salamat at ito ang laking probinsyudad na masipag na magtatanim dito sa Kalakang syudad. Bye!